Biyahing Kapitolyo, sabay-sabay, tara na. Kwento ng bawat bayan, ang kalingang laging nariyan. Wala na inilaan, talino at puso, yan ang ating puhunan. Sa kalsada ng pag-asa, may direksyong malinaw. Sama-sama, lakad tayo. Sa hakbang ng lalawigan, ikaw ang kabalikan. Biyaheng Kapitolyo, serbisyong tapat sa Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, matatag na Batangas, yan ang puso talino. Bukas ay abot kamay, kapit bisig sabay-sabay. Biyaheng Kapitolyo, Talino sa serbisyo, Kapitolyo. pusong Batanggenyo. Talino at puso. Sa bawat kilometrong ating tinatahak, naroon ang kwento ng pag-asa. At sa bawat stopover, serbisyong may puso ang hatid sa bawat Batanggenyo. Sa ating bawat pagbiyahe, baon natin ay ang magandang pagbabago. Mas malapit, mas mabilis, at mas pinatibay. Ito ang bagong mukha ng ating ugnayan. Kaya naman mula ho din sa Batangas Provincial Information Office, samahan niyo po kami ngayong araw ng Biyernes para po sa isa na namang makabuluhang talakayan na lagit-lagi nakalaan sa public service. Ito po ang opisyal na programang pangradyo ng Pamahalaang Panlalawigan ng Batangas, ang inyong Biyaheng Kapitolyo. Talino at puso. Magandang umaga, matatag na lalawigan ng Batangas. Napapakinggan niyo pa rin po ang inyong mga lingkod. This is yours truly, Ornel Tabares Jr. At ako naman po si Jane Romel Ilarmo Ilagan. Ayan, magandang umaga, Ayan. partner. Good morning. Buong buo yung pangalan ko, Orna. Yes, so pati middle initial. Hindi ko alam kung Yes. bakit buong buo. At sa kabatiran ng ating mga tagapakinig ngayong araw ng Friday, ay tayo muna ang kanilang mga boses na mapapakinggan sa kanilang mga radyo at sa Yes. ating official live stream. Yes, Ornal, parang first time natin ngayon mag-tandem. Yeah. Fist bump. Fist bump. Alright. At isang magandang pagkakataon kasi habol o pasok na pasok sa linggong ito yung ating paksa ngayong araw ng Friday because ito pong linggong ito ay ang ating 48th National Disability Rights Week. Ayan. Bigyan mo naman ako ng kwento or kung ano yung naging ganap ng Wednesday. Ayan, At balita oo. ko ay ikaw ang nag-host Oo. ng program. At eto na nga, Yes. nitong araw ng Wednesday, nung araw po ng Miyerkules, ay tayo ay nabigyang pagkakataon na maging bahagi ng ating pagdiriwang noong ating National Disability na week, Rights week-long Week, celebration, yes. Kasi itong yung araw na nagtipon-tipon lahat ng ating mga matatatag na kababayan na persons with disability sa buong lalawigan ng Batangas. Syempre ito ay sa pangangasiwa ng dalawa sa ating mga masisipag na tanggapan. Ang tanggapan ng Office of the Persons with Disabilities Affairs na office at saka ang tanggapan po ng Provincial Social Welfare and Development Office sa pangunguna naman ni Ma'am Ethel Luistro. Ayan, at ang daming naging ganap doon. At nakakatuwa na lahat ng ating mga kababayang ito ay present para, alam mo yun, makibahagi o aktibong makibahagi at ipakita yung mahalagang papel na ginagampanan nila para sa ating inklusibong lipunan, para sa ating inklusibong community dito sa ating lalawigan ng Ornal, Batangas. at ganun na rin nga ay nandun ako, sinuportahan kita that day. At nakita ko yung ating mga para-athletes. Yes, Talagang oo. natutuwa ako na sa kabila po ng kanilang kapansanan ay ito hindi naging hadlang para matupad ang kanilang pangarap at magawa nila yung
sports na gusto Yes, nila. oo. At nakakatuwa kasi itong mga para-athletes natin na ito Yes. ay hindi unang beses na sila ay lumaban. And this time, kung hindi ako nagkakamali, sila yung mga naging kinatawan ng hindi lang ng Batangas, pero ng buong bansa sa Yes. 13th ASEAN sa bansa ng Thailand. Ayan. And nakausap ko nga, nakapanayam ko rin yung isa doon na next year, 2027, ay sa bansang Malaysia naman daw Malaysia sila magko-compete. And nung Wednesday din, after ng program, balita ko ay nag-proceed din sila sa Manila for training naman. Talagang Wow, walang, oo. talagang sila ay todo at persigido sa kanilang ginagawa. Talagang training talaga. Kahit next year pa ang competition. At wala nang sasayanging oras. Yes, Kasi of syempre course. alam natin ang ating mga para-athletes ay kailangan continuous yung training at syempre dapat ay all out sila pagdating sa kanilang mga pagsasanay na isinasagawa. Pero bukod doon sa ating mga para-athletes ay nagkaroon din ng oath-taking ceremony sa mga bagong set of officers ng ating mga Persons with Disability Federation ng buong lalawigan at saka bukod pa pala yung samahan ng mga women's with disabilities dito sa atin sa lalawigan. Nakakatuwa talagang inklusibo para sa lahat. Tama, or Ayan. talagang mas papaigtingin pa lalo at ang kanilang mga karapatan Oo. lalo na dito sa ating sa lalawigan natin ay mas mapaigting at mas mapatatag. Pero ang tanong naman natin dyan, Partner Jane, bakit nga ba? O ano yung dahilan at kwento kung bakit mayroon tayong National Disability Rights Week na siguro ay maganda na ating maibahagi sa ating mga tagapakinig at mga kababayan ngayong araw ng Friday. Dahil alam niyo po mga kabiyahe, sa loob po ng napakaraming taon, ay kilala ang pagdiriwang na ito bilang National Disability Prevention and Rehabilitation Week. Ngunit sa paglipas naman po ng panahon, nagkaroon po ng isang mahalagang pagbabago. Ano ito? Hindi lamang po prevention at rehabilitation ang binibigyang pansin. Dahil ngayon po, mas binibigyang pansin na rin po ang salitang rights o ang mga karapatan. Maaring may magtanong, bakit nga ba kailangang baguhin ang pangalan? Oo. Simple lamang ang sagot. Dahil ang usapin ng disability ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay ng tulong, rehabilitasyon, o serbisyong medikal. Yes. Higit pa rito, ito ay usapin ng pagkilala sa bawat person with disability bilang isang individual na may dignidad, may kakayahan, at may mga karapatan dapat igalang at pangalagaan. Totoo yan, partner. Parang in other words, or should I say, sa madaling salita, parang ang pagtingin natin sa disability ay nagbago na. Diba? Mula po sa pananaw na nakatuon lamang sa kapansanan, lumawak na po ito patungo sa pagkilala sa tao mismo. Sa kung ano ang kanyang kakayanan, sa kung ano-ano ang kanyang pangarap, at ano-ano yung mga karapatan para maging ganap na bahagi ng ating lipunan. Diba? At noong mga nakalipas nga po na panahon, madalas nating naririnig ang mga katagang naku, kawawa naman siya. Ay ay may kapansanan, ay sayang ang buhay niya. Di ba? Laging ganun yung naririnig. O kaya naman, naku, baka hindi na siguro niya kayanin. Di ba? At bagamat kadalasan ay sinasabi ito dahil sa awa o malasakit, unti-unti nating napagtanto na hindi ito ang pananaw na makatutulong sa ating mga kababayang may Correct. kapansanan. Ang labis na pagtingin sa kanila bilang kawawa ay maaaring maging hadlang upang makita natin ang kanilang tunay na kakayahan. Sa halip na awa, ang higit nilang kailangan ay respeto. Sa halip na pagdududa, ang kailangan nila ay tiwala. At sa halip na limitasyon, ang kailangan nila ay oportunidad. Napakaganda nito, di ba? Sabi nga ng guest speaker natin, ang butihing may bahay Yes. ng ating napakasipag na Chief of Staff na si Sir Jun Dihan, yung ating former Assistant Secretary ng DILG, si Mrs. Dihan. Sabi nga niya, bakit ba kailangan nating kaawaan ang mga kababayan nating persons with disability where in fact, hindi dapat natin sila
kaawaan kasi hindi awa ang kailangan ng mga taong ito. Ang kailangan ng ating mga kababayang ito ay pag-unawa. 'Di ba? From awa, i-convert natin, i-tweak natin into pag-unawa na kailangang ma-understand o maunawaan natin kung paano yung mga kakayanan nila na hindi sila iba sa atin. 'Di ba? Sabi nga, hindi dapat sila bigyan ng special treatment kasi hindi naman sila sabi nga sa pagkain, hindi naman sila lomi na may extra special topping para tawagin na special. Tama. Yun yung pagkakahambing nung araw ng Wednesday. Kaya nakakatuwang isipin na they exist and they should be really indeed part of this society. Ayan. At kapag binigyan nga natin ng pagkakataon ng isang person with disability, magugulat po kayo talaga kasi mapapatunayan niya na kaya niya rin magtagumpay, syempre. Napakarami po o marami na tayong halimbawa ng mga persons with the disability na naging mahusay na guro. Meron po tayong person with disability na kilalang abogado. Meron dyan mga mamumuhunan o yung mga negosyante natin. Yung iba nasa larangan ng arts bilang artista, may musikero, may regular na empleyado, at maging mga pinuno po sa ating mga komunidad. Diba? Alam nyo po mga kababayan, ang mga kwento ng mga taong ito ay isa lamang po sa mga nagpapatunay na ang kakayahan po ng tao ay hindi po yan nasusukat lamang sa kanyang pisikal na kalagayan, kundi nandyan po ang talent, ang determination, dagdag pa po yung support na natatanggap nila mula po sa ating lahat na bahagi ng lipunan. At dito po papasok yung concept kasi o yung konsepto ng isang binabanggit natin kanina, partner, yung inklusibong lipunan. Pero by saying inklusibong lipunan, ano nga ang ibig sabihin ng pagiging inclusive? Ayan, partner. Ang isang inklusibong lipunan ay isang komunidad kung saan ang bawat isa ay may pagkakataong makilahok, makapag-aral, makapagtrabaho at mamuhay ng may dignidad. Ano man ang kanilang kalagayan. Hindi sila inihihiwalay, hindi sila itinuturing na iba, bagkos kinikilala silang mahalagang bahagi ng ating komunidad. Isipin natin ito, kapag ang isang gusali ay walang rampa o elevator, sino Yes. ba talaga ang nahihirapan? Ang taong gumagamit ng wheelchair o ang disenyo ng gusali na hindi isinaalang-alang ang pangangailangan ng lahat? Totoo yan, partner. Hindi natin lalahatin pero may mga establishment nowadays na yung halimbawa, yung nabanggit natin na rampa, it is built for compliance na lang. Pero yung purpose na serve ba? 'Di ba merong mga rampa na makikita tayo sa mga commercial establishments na instead na yung talagang madadaanan ng mga wheelchair, hindi. Kasi minsan sobra na yung tilt, 'di ba? Yung angle ng rampa, ayun po ba ay possible para sa ating mga kababayan na naka-wheelchair? Lalo na kapag mag-isa lang siya, Oo. walang tutulong sa kanyang mag-akyat. Oo, kaya nakakatuwa kasi minsan may napanood ako for transportation halimbawa, may bus. Nakakatuwa na para sa mga kababayang may wheelchair, yung driver ng bus bumababa pa para i-assist yung kababayan na PWD, yung person with disability. Na yung bus niya ay may nakadesign na may bumababang ganyan at may iakyat doon Kaya yung madaling maka-access. wheelchair para makapasok siya. Minsan naman, kagaya sa abroad, halimbawa, sa Hong Kong, ganyan, yung mga highly advanced na mga bansa, maririnig mo na agad pag nasa Hong Kong ka, merong tik, 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 tik. Ibig sabihin, for pedestrians, Yes. may queue or may sign na pwede ka nang tumawid. Opo. Pag mabagal, crossing pa ang mga sasakyan. So you better stay at the side of the streets. May mga ganon. Yung iba naman, yung nilalakadan, parang tuldok-tuldok na parang ginaguide sila along the streets kung saan yung dadaanan nila. Hindi na kailangan ng help. Hindi na kailangan ng help kasi sila ay normal din, kagaya din nating mga individual. Ayun nga, mabalik tayo na halimbawa, kapag ang isang pampublikong programa ay wala pong sign language interpreter, say for example, sino ba ang nawawalan ng pagkakataong makilahok? 'Di ba? Ang mga taong may kapansanan sa pandinig
o yung programang hindi naging bukas para sa lahat? Ang laki ng difference, no? Kasi kapag po ang mahahalagang impormasyon ay hindi nababasa ng isang taong may kapansanan sa paningin, halimbawa, sino ba ang may kakulangan? Yung tao ba na may persons with, o yung person with disability ba? O yung sistemang hindi naging accessible para sa lahat? Ipinapakita lamang ng mga halimbawang nabanggit mo, mga Mm-mm. halimbawang ito na maraming hadlang ang hindi nagmumula sa mismong kapansanan. Mm-mm. Ang tunay na hadlang ay ang kadalasang nasa ating kapaligiran, sa mga pasilidad, sa mga polisiya, at maging sa ating pananaw bilang lipunan. Kaya't ang tunay na layunin ng National Disability Rights Week ay hikayatin tayong alisin ang mga hadlang na ito. Hindi natin hinihintay na ang persons with disabilities ang patuloy na mag-adjust sa ating sistema. Yes, that's so true, partner. At alam mo yon, bagkus tayo po bilang isang lipunan na gumagawa ang paraan upang ang ating mga paaralan, yung mga iba't ibang tanggapan po, yung ating mga hospital na vicinities, yung mga transportation, maging yung mga bukas at dapat yung mga programa at serbisyo ay manatiling bukas po para sa lahat. Nabanggit natin sa mga paaralan halimbawa, di ba? Napakagandang halimbawa ang ginagawang aksyon ng pamahalang panlalawigan, lalo tigit sa pangunguna ni Governor Vilma Santos Recto na alam mo iyon, in terms sa sektor ng edukasyon, talagang wala siyang hinahayaan na maiwan. Yung ating mga kababayang persons with disabilities na mag-aaral, kung matatandaan natin ang ating education, one of the education programs na nakapaloob dito, yung pagkakaroon natin dito sa lalawigan ng mga broiling boys embosser, 'di ba? Na napakalaking bagay at ngayon sa tulong din ng bukod sa educational team, sa tulong po ng ating Office of the Persons with Disabilities Affair ni na Doc Ronel, kung hindi ako nagkakamali, madadagdagan pa po ito ngayong taon. Napakalaking bagay, 'di ba? Na in order to obtain an inclusive na lipunan, na society, talagang hindi po nagkulang ang pamahalang panlalawigan ng Batangas, hindi nagkulang ang Kapitolyo, lalo tigit bilang isang ina, ang ating nanay ng lalawigan, naiintindihan niya yung mga bagay na ito. Kaya beforehand, talagang isa sa mga binibigyang prioridad niya, hindi lamang ngayong linggo ng ating paggunita sa ating National Disability Rights Week. Pero mind you guys, isang paalala lamang po na ang lahat po ng ito ay hindi lamang pamahalaan ang may responsibility. Kasi matatandaan natin, nababanggit din sa atin ng ating nanay ng lalawigan na lagit-lagi may malaking papel po na ginagampanan ang ating pamilya. 'Di ba? Sa tahanan pa lang, partner, Yes. 'di ba? Ang tahanan ng unang lugar kung saan natututo ang isang bata tungkol sa pagmamahal, pagtanggap at paggalang. Tama, sinabi mo, Arnad, nagmumula ang lahat. Umpisa ay sa tahanan. Yes. Kapag oo. ang isang batang may kapansanan ay lumaki sa isang pamilyang naniniwala sa kanyang kakayahan, nagbibigay ng suporta, at hinihikayat siyang mangarap, mas nagiging matatag ang kanyang tiwala sa sarili. Mas malaki ang posibilidad na maabot niya ang kanyang mga mithiin. Napakahalaga pa rin ng papel ng mga paaralan din. Yes. Oo. Bilin nga sa atin ni Gov-V, 'di ba? The basic unit ang family. And after that, kasi syempre sa panahong ito na napakabilis ng pag-usad ng oras at panahon, hindi lagi 24 oras ay nakatutok ang pamilya, ang mga magulang sa kanyang pamilya, sa mga anak. So, sunod sa unit ng pamilya ay ang ating mga paaralan. Dahil ang edukasyon po ay isa pa rin talaga sa pinakamabisang paraan upang mabuksan ang napakaraming oportunidad. Kapag ang mga guro at paaralan ay handang umunawa sa iba't ibang pangangailangan ng kanilang mag-aaral, sigurado ho ito na mas maraming bata na may kapansanan ang magkakaroon ng pagkakataong matuto, alam mo yun, makihalubilo, makibahagi, at maipakita po ang kanilang full potential, yung kanilang mga tunay na talento. Napakahalaga rin po ng sektor ng negosyo, di ba? Yung ating mga employer
Ang pagbibigay po ng pantay na opportunity sa trabaho ay hindi lamang po nakakatulong sa isang tao. Napakaganda nito. Dahil alam nyo po na nakapag-aambag din po ito sa pagpapalago ng ating economy. Halimbawa, na kapag ang isang person with disability po ay nabigyan ng pagkakataong makapagtrabaho, siya po ay nagiging productive na mamamayan. Nakakatulong hindi lamang sa kanyang sarili, kundi para po sa ating komunidad. Yan, partner. At syempre, mahalaga rin ang papel nating lahat bilang ordinaryong mamamayan. True. Sa araw-araw nating pakisalamuha, maaari tayong maging bahagi ng pagbabago. Yes. Sa simpleng paggalang, paggamit ng tamang pananalita, pag-iwas sa diskriminasyon, at pagbibigay ng konsiderasyon sa pangangailangan ng iba. Nakakatulong po tayo sa pagbuo ng isang mas inklusibong komunidad. Ang pagiging inklusibo ay hindi lamang tungkol sa pagtatayo ng mga rampa o paglalagay ng espesyal na pasilidad. Ito ay nagsisimula sa ating pag-iisip at sa ating pagtrato sa ating mga kapwa-tao. Kapag natutunan nating kilalanin ang tao bago ang kanyang kapansanan, mas madali nating makikita ang kanyang kakayahan kaysa sa kanyang limitasyon. Yes. At yun yung yun yung spirit na dapat na i-embody natin at all times. Na pag may nakita po tayong isang tao na naiisip agad natin diskriminasyon, di ba? Hindi man natin ito verbal na sinasabi, pero for sure, yun ang tumatakbo sa isipan ng nakararami. Pero sa pagkakataong ito, lalo't higit ngayong panahon o linggo ng National Disability Rights, mahalaga po na baguhin natin ang thinking na ito, na instead na dun po tayo mag-dwell o mag-focus sa kanilang limitation, bakit hindi natin pagbigyang focus o bigyang atensyon yung kakayanan naman nila bilang isang individual? Sabi nga natin nung Wednesday, naniniwala tayo na walang hadlang. Walang anumang hadlang ang makapipigil sa kanilang kakayanan at kaya pang makamtan basta kanilang gugustuhin at tunay na pagsusumikapan. Diba? Napakalayo ng nararating, napakaganda ng future na nag-aantay para sa ating mga kababayang persons with disability. Pero minsan, ang bumabakod sa kanila ay hindi ang kanilang mga sarili. Minsan, ang bumabakod na o nagiging hadlang ay ang ibang tao para makamtan nila ang kanilang inaasam. 'Di ba? Kaya napakahalaga po ng suporta. Pero hindi yung suporta na, siya ay person with disability, bigyan natin ng special treatment. Again, sila po ay hindi mga special na tao. Yun ang kanilang binibigyang emphasis, lalo na nung Wednesday, 'di ba? Kung sila daw ay halo-halo na may leche flan, sige, Yes. tawagin nating May special. na word, yes. Pero sila po ay hindi special. Kaya wag po natin silang tatawagin na mga special na individual, na tao. At bagkos sila ay ating unawain kasi beyond that needs, ang kailangan po nila ay pagmamahal, pag-unawa. At pagtanggap. Pagtanggap, dagdag pa po ang salitang respeto. Tama. Diga? Kaya minsan, halimbawa, may makakasalubong tayo partner na person with disability. Ikaw, syempre, bilang Pilipinong Batanggenyo, bilang Batanggenyong Pilipino, ang una mong instinct na gagawin, alalayan, i-assist. Pero sa ibang bansa, gawin mo yon, magagalit sa'yo yung person with disability na yan. Kasi kaya niya. Sabi nga, intayin mo na sila ang humingi ng tulong kung kailangan nila. Tama. Pero wag mong i-offer hanggat hindi naman nila hinihingi. Kasi kaya nila at hindi sila iba sa iyo. Na kung ano yung kaya mong gawin, for sure, kaya din nila at baka magulat ka na mas mahusay pa sila. Tama. Kaya wag nating mamaliitin, wag po nating haluan ng diskriminasyon kasi nakakabilib po ang mga taong ito. Imagine, nung araw ng Wednesday, yung mga para-athletes natin, babaeng individual, may crutches, pero lumalaban ng basketball sa bansang Thailand to represent the Philippines. Ako nga, na walang kapansanan, hindi ko kaya yun. Lalo ako, Arnold, ay babae yun Oo, babae siya, pero lumalaban siya ng basketball sa ibang bansa. Yes. Merong naka-wheelchair, basketball player sa para-athlete.
napakahusay at hindi lamang basta-bastang paligsahan o palarong pampalakasan ang kanilang sinasalihan. Ang nilalahukan po nila ay international na competition, sports competition. At sila nagre-representa sa ating bansa. Oo, representative not just as Batanggenyos, not just bilang ng ating lalawigan, pero ng ating pong bansa, nire-represent nila bilang isang Pilipino. At nakakatuwa kasi sila ay hindi lamang basta nanalo. Sila ay silver medalist, gold awardist, finalist. Talagang laging nandoon sa peak ng rurok ng tagumpay lagi ang Hindi kanilang nagpapahuli. nakakamtan. Hindi nagpapahuli. Yes. Ayan. Lalo't sila ay isang Batanggen. Yes. And speaking of hindi nagpapahuli, Mhm. alam nyo sa ating mga tagapakinig, sa ating mga kababayan, sa huli, ang National Disability Rights Week po, sana ay maging paalala sa ating lahat na ang paggalang sa karapatan ng ating mga kababayang persons with disability ay hindi lamang po responsibility ng iilang sektor. Pero we are responsible also for this. Pananagutan po natin itong lahat. Naniniwala ako dyan. Kasi, alam mo yon, ang isang lipunan kasi, partner, na may tunay na maunlad ay hindi yan nasusukat ng dami ng gusali, dami ng mga infrastructure sa paligid, pero yung success ng isang community, ng isang maunlad na lipunan, ay nasusukat natin sa kung paano nito pinapahalagahan o binibigyang importansya ang bawat mamamayan. 'Di ba? Lalo't higit yung mga pangangailangan na dapat pantay o naibibigay sa pantay-pantay na pagkakataon. Yes, kapag ang bawat isa ay may lugar, may boses at may pagkakataong makilahok, mas nagiging matatag ang ating mga pamilya, Yes. mas nagiging maunlad ang ating mga komunidad, at mas nagiging makatao ang ating lipunan. Mm-mm. At iyan, partner, ang tunay na diwa ng National Disability Rights Week. Isang paalala na ang pagkakapantay-pantay, paggalang at inklusibong pag-unlad ay para sa lahat. True. At siguro sa pagtatapos ng ating 48th National Disability Rights Week ngayong linggong ito, siguro mag-iwan tayo ng onting mensahe, partner, na dito sa atin sa matatag na lalawigan ng Batangas, wala pong naiiwanan, walang maiiwanan. Because ang matatag na lalawigan ng Batangas ay isang inklusibong probinsya na may malasakit, naglilingkod ng may talino at puso para sa ating lahat. Diba? Napakagandang mensahe nun para sa ating mga kababayang Batanggenyo na for sure, ramdam na ramdam ng ating mga kababayan, lalo't higit ang ating mga Batanggenyo persons with disability, kasi ang ating pong governor bilang nanay ng lalawigan, nauunawaan niya po tayong lahat, mahal niya tayong lahat, at higit sa lahat, ginagawa niya ang lahat para sa ating lahat. Yes. Diba? At hari nawa ay magtuloy-tuloy, no, kahit hindi na National Disability Rights Week, mag-continue na yung respeto, yung pagtanggap, at lalo't higit ang pagmamahal ay laging nandyan sa atin. Tama. Yung Okay. respeto ay hindi lang pang isang araw. Oo. Yan ay panghabang buhay. Sabi nga sa kanta, R-E-S-P-C-T. Oh, diba? Very Para good, sa Orna. lahat yan. At syempre, sa ating pong mga kababayan, kung nais nyo pong muling pakinggan at mapanood ang ating episode ngayong umaga, maaari nyo po itong balikan sa ating official Facebook page na Batangas PIO. Kaya naman palambing po, pa-follow at pa-heart, i-share nyo na rin ang ating mga official social media accounts para po sa ilan pang mga updates. At subaybayan at magkakarinigan po ulit tayo next week, Wednesday, sa panibagong edisyon at bagong pagpasada ng inyong programang pangkaalaman, impormasyon at pagbabalita. Siyempre, hindi natin makakalimutan ang ating technical team na kasama nating bumiyahe ngayong araw. Yes! At sa inyo na aming manonood na hindi bumitaw at patuloy na tumatangkilik sa biyaheng Kapitolyo. At syempre,
Lagit-lagi. Sa ngalan po ng ating ina ng lalawigan, Governor Vilma Santos Recto at ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Once again, this is yours truly, ang kaibigan mo, Ornel Tabares Jr. Ng isang pamahalaang may talino sa serbisyo, puso sa tao, at para sa lahat ng mga Batanggenyo. Ito naman po si Jane Ilarmo Ilagan. Magkita-kita po muli tayo sa susunod na episode ng ating Pagpasada para po sa tuloy-tuloy na serbisyo para sa bawat Batanggenyo. Muli, ito po ang ating Biyaheng Kapitolyo! Kapitolyo, serbisyong tapat sa Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, matatag na Batangas, yan ang puso talino. Bukas ay abot kamay, kapit bisig sabay-sabay. Biyaheng Kapitolyo, Talino sa serbisyo.